good morning mga kapalpak. At ito po ngayon, si Risa Casinillo ang inyong kapalpak. At ngayon po ay magbablog po kami ngayon ng papa. At ako rin nga po pala si Julio Casinillo, ang inyong kapalpak. At ngayon po ay magbibigay ako ng kunting kaalaman para sa pamumuhay natin araw-araw. Sa simpleng paraan kung paano makatipid ay ibibigay ko sa inyo ang mga ilang tips kung paano makatipid. At sana po magustuhan nyo ang aming video. At sana po huwag nyong kalimutan mag-follow, mag-comment, mag-share sa aming video kung inyong nagustuhan. Sige po. Ayan po ang puno ng aming ubas. Ayan. Kami po ay nagtanim ng ubas sapagkat ito po ay napakahalaga para sa ating kalusugan. Pagka may time na gusto namin kumain ng ubas ay dito na lang kami kumakain. Pinapabunga ko ito. Sa ngayon wala pa siyang bunga dahil nga galing pa lang sa tag-ulan. Ayan ang bunga niya. Yan. Pag tag-ulan kasi mga kapalpak, ang ubas ay hindi namumunga. At ngayon ako ay nagtanim ng ubas para hindi na kami laging bibili. So makakatipid, di ba? Ayan po ang puno ng dito. Ayan po ay prutas din. At nagtanim kami niyan para libre na yung prutas para sa amin. At alam nyo naman po, mahalang kung lagi kang bibili ng chiko, mahalang chiko. So kaya nagsuggest kami na magtanim ng chiko para libre na. Ang chiko po ay umuulan, umiinit, ay meron pa rin po siyang bunga, namumunga pa rin siya. So isa na naman yan na para makatipid, meron ka sariling, hindi ka nabibili. At ayan po, may saging din kami pero hindi pa namumunga sa ngayon. At yan po, pag mamunga yan ay isang tipid na naman. Meron kami sariling puno na saging at meron pa doon, nagtanim ako doon banda ng saging para libre na rin kami sa saging pag namumunga. Nga po pala, ngayon ay naglalaba ang aking asawa. Kaya pagpasensyahan nyo na kung maraming sampay dito. Sa labas, maraming kalat. Mayroong mga soft drinks kasi meron kaming tindahan eh. Ayan po, para libre rin kami sa lansunes. Ayan, nagtanim kami ng lansunes. Pero maliit pa siya, hindi pa siya namumunga. Pero balang araw, pag mamumunga yan, so libre na naman kami ng prutas, diba? Yan po ang mga ilang paraan paano makatipid. At yan din po ay isang prutas din yan. Ito ay hindi ko alam ang pangalan nito pero isa din po itong prutas. At sabi nila herbal, maganda daw sa kalusugan ng tao. Kaya ako ay nagtanim nito. Actually, napakamahal din po ng kilo nito, ng bunga nito. Masarap daw po ito. Hindi pa po kasi kami nakapabunga. Kasi katatanim lang, bago lang ito natanim. Pero malapit na yan mamunga. Siguro bibigyan ko ng fertilizer, mamumunga na yan. Ayan. At ayan naman po, papaya. Nagtanim kami ng papaya para libre na kami sa papaya, hindi na kami bibili ng papaya.
Kasi 'di ba mahal din ng papaya pag bumili ka. Yan po ay may mga tanim kami hanggang dun. Mga maliliit pa nga lang. Ito pa lang yung malaki na papaya namin. At ngayon, dumako na naman tayo sa libreng gulayin. At yan naman po ay kamyas. Kung pamilyar kayo sa kamyas. Yan po ay ginagamit para sa pagsigang ng bangos or karning baboy. Yan po yung ginagawa namin pang-asim para hindi na po kami bibili ng mga pang-asim para sa sinigang. Ayan po, malunggay. Ayan. Wow. Marami kaming tanim na malunggay dito. Nagtanim kami ng malunggay upang mayroon kami sariling malunggay pagka gusto namin maggulay ng malunggay. So hindi na kami bibili sa palengke. Kaya nagtatanim kami ng mga gulayin. Isa din po yan sa strategy kung paano makatipid. At yan din po ay isang alugbate. Gulayin yan. Pagka gusto namin maggulay ng alugbate, meron kaming alugbate. Kaya kami nagtatanim ng alugbate. Yan po. Maganda rin po yan sa ating kalusugan. At kung bibilihin nyo rin po yan sa palengke ay medyo mahal din yan. Kaya mas maganda magtanim na lang kayo ng sarili nyo mga gulayin. Healthy pa, sariwa. At masarap pa. Yan po ay lemongrass. Kung tawagin sa mga Bisaya ay tanlad. Alam nyo naman po kung saan yan siguro ginagamit, di ba? Alam nyo naman po siguro. Ayan po ay ginagamit para sa pagpabango ng ating ulam. At isa rin po yung herbal. Maganda din po yan sa ating katawan. At yan naman po ay saluyot. Meron kaming tanim yan. Kalat-kalat lang yan. At ang saluyot ay napakaganda na gulayin para sa ating kalusugan din. So ang saluyot pag binili yan ay medyo may presyo din naman yan sa palengke. So ang pagtatanim ng saluyot ay isang paraan na makatipid sa ating ulam pang araw-araw. At dyan naman po sa baba ng saluyot ay meron tayong kamuti. Ang talbos ng kamuti ay mainam na gulayin. Yan po ay maganda rin sa ating kalusugan. Ang talbos ng kamuti pag iyong binili ay may presyo din naman yan. So isa na naman yan tipid sa ating budget para sa ating pang araw-araw na pinansyal. At yan naman po ay sili. Ayan. Yan po ay pagka nagkakatay kami ng manok ay isa yan sa isinasahog namin para sa tinula. Masarap po ang tinula niyan. Manguha ka lang ng mga talbos ng sili. Yan. Yan po ay sariwang-sariwa. Napakasarap niyan ilagay sa mga tinula na manok. Pag nagkakatay kami ng manok, meron na po kami sariling mga talbos. Hanggang dun po yan, oh. Sili po yan. Yan. At yung bunga naman yan ay napapakinabangan, pampasarap din pagkain. Ayan mga kapalpak, tanglad pa rin po yan. Yan. Tanlad, mga talbos pa rin ng kamuti. Yan. Tayo po ay libre sa gulayin dito. Hindi na po natin kailangan bumili. So isa na rin na naman po yan sa tips tipid. Hindi na tayo gagastos pa para sa mga gulayin lang. Sipagan lang po natin magtanim at tayo po ay makakalibre. Imagine niyo sa lahat ng gulayin na aming pinakita, mga prutas, ay kung bibilhin mo yan, magkano na ang halaga. So ito yung paraan kung paano makatipid. Ayan, gabi. Ang gabi po ay napakasarap gataan o anumang gusto mong luto, ilagay sa sinigang o bulanglang, ginataan, ay napakasarap po ng gabi. Kaya bumili po kami. Ang gabi naman po, pag binili mo sa
palengke ay medyo may presyo din po yan. Kaya yan, ito, tanim kami ng gabi. Ayan. Pagka gusto naming magata ng gabi, ay meron na kami sariling gabi. Di na kami pupunta ng palengke para bumili. 'Di ba? So, tipid tips na naman yan, mga kapalpak. Ayan naman po, balinghoy yan. Ang talbos ng balinghoy ay pwedeng gulayin. At meron din po yan laman. Kung pamilyar kayo sa balinghoy, alam nyo na yan na nagugulay yung talbos at nakakain din naman yung laman niya, bilang magiging parang bigas natin. So yan po ang balinghoy nung panahon namin, nung mga kabataan pa kami. Naghihirap kami noon. Sobrang hirap namin sa buhay ng mga bata pa kami. Yan po ang balinghoy, isa sa nakabuhay sa amin para marating namin ang kinaroroonan namin ngayon. Naranasan po namin kumain ng balinghoy sa loob ng 5 buwan. At yung mga time na yun ay hindi kami nakakatikim ng bigas dahil wala kami pambili kasi naghihirap kami noong panahon. Kasi nung unang panahon, hindi pa uso yung mga pautang-utang na yan. Mga 5-6 na yan. Wala pa yan noon. Nung kami ay mga bata pa. Kaya ang balinghoy ay isa sa nagligtas sa aming buhay nung panahon na naghihirap kami. Ayan naman po. Nyug. Nagtanim din po kami ng nyug. Maliit pa lang. Kasi katatanim pa lang. So ang nyug ay alam nyo naman ay malaking bagay yan sa maraming pwedeng paggagamitan ng nyug pag dumating ang time na mamumunga na ito. So itong nyug, nagtanim kami nito upang balang araw ay libre na rin kami sa nyug. Ayan. Ayan po. Hinahawakan ng anak ko ay bayabas. Ayan, nagtanim din kami ng bayabas. Ang bayabas po ay napakalaking tulong din po sa ating buhay, sa ating kalusugan. Ang talbos ng bayabas ay nilalaga po yan. Kung ikaw ay mayroong sugat, infection, ay pwede po yan panghugas. Kaya yan po nagtanim kami. Antibiotic din po yan. At masarap din naman po ang bunga niyan. Pagka namunga yan, ayan, maraming bunga na yan. Maliliit pa nga lang. So wala pang hinog. Ayan. Dumako na naman po tayo para sa mga herbal, gamot. Yan po ay sambong. Ewan ko kung pwede yan tawaging lagundi. Pero sa amin sambong yan. Ang sambong po ay nilalaga para sa lamig-lamig ng sikmura o mga gawing mga panghaplas. Ang sambong po ay maraming gamot, maraming magagamot. Yan, kaya po nagtanim kami ng sambong para pag medyo masama ang karamdaman namin, meron kang ubo o mga anumang sakit na pwedeng gamutin ng sambong. Kaya kami ay nagtanim ng sambong. At ngayon po, dumako na naman tayo dito sa aming bahay. Ito po ay may mga tanim kaming halaman. Ayan. Kung napapansin nyo po, ay nilagyan ko siya ng mga tubo sa taas. Pinalagyan ko. At pinaakyat ko yung mga halaman dito para... Ang halaman po ay napakalaking bagay sa mainit na panahon. Yan. Tinaniman ko dito ng halaman para laging malamig dito sa amin. So, dahil sa halaman, kami ay nakakatipid sa kuryente. Dahil, alam nyo naman po, pagka nasa ilalim ka ng halamanan, ay malamig po ito. Para kang nasa gubat lang. Ayan. Dito po ay bihira na lang kami mag-electric fan dahil
malamig naman, hindi naman ganon kainit. Kaya ito po ay isang tipid tips na naman. Ayan. Ayan, malamig po dito. Kahit tanghalin tapat po, minsan hindi na namin namamalayan na tanghali na pala kasi parang laging umaga pa rin. Ayan. Mapapansin nyo po ay puro halaman yung bahay namin. Napapaikutan ng halaman. Ayan. Ayan. Yan po aming mga halaman. Yan pong halaman, napakaraming purpose po niyan. Ang halaman po ay nagbibigay ng oxygen sa hangin na ating hinihinga. Kaya pag maraming mga halaman sa paikot ng iyong bahay, ay yung nalalanghap mo na hangin, napi-feel mo na sariwa. So, ang hangin ay may kasamang oxygen kung a good oxygen kung marami kang halaman. Ayan po. Kaya pina-priority namin mananim ng halaman. Ayan. 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 At meron din po kaming mga alagang ibon. Ayan. Yan po mga ibon na yan ay Martinez. Mga Martinez po yan. Ayan. At meron pa po dito. Ayan. Malaking tulong din po ang mga ibon para sa akin. Bakit? Sa anong paraan? Pagka ako po ay nanggagaling kami, nanggugrocery, at pag uwi namin, pagpasok namin dyan sa gate, ay parang nagwi-welcome sila sa inyo pag umuwi kayo ng bahay. Maingay po sila, sabay-sabay sila pagka dumarating kami galing na mamalingki. So imbis na pagdating mo ng bahay, pagod ang iyong nararamdaman, nawawala po. Hindi nyo po napapansin ang pagod dahil sa mga ibon. Dahil kayo ay nalilibang sa mga ibon, nawawala ang stress. Kasi nga, pagdating mo, maingay sila, parang nagpapahiwatig na i-welcome ka nila. Ayan. Pag ako po ay pagod na pagod, kukuha lang ako ng upuan dito sa labas. At malamig naman dito. Ayan, maraming mga halaman. Ayan. Kukuha lang ako ng upuan at uupo dito. Kakausapin ko yung mga alaga ko Martinez. Ang Martinez po ay medyo nakakapagsalita. Ayan, pwede nyo po siya makausap. Pag kayo ay nai-stress, napapagod, lumapit lang kayo dito sa tapat ng ibon, Martinez, at kausapin nyo sila, sumasagot sila pag kinakausap. Pamamagitan ng pagsagot nila, ay ang iyong pagod ay hindi mo nararamdaman. Ayan. Ayan. Ito naman po, dahil kami ay may tindahan, siyempre, pagka bumili kami ng mga produkto, medyo mas nakakamura kumpara sa tindahan. Kaya pagka time na gusto namin magmerienda, nakakasave kami. Kasi siyempre nabibili namin ng mura kasi pantinda yan eh. So tipid tips na naman yun. Lahat ng mga kagamitan namin para sa pangsarili namin, budget, ay tipid tips talaga. Lahat ay nakakatipid kami kasi may tindahan kami. So pag may tindahan ka, alam mo naman, wholesale price. Ayan. Ayan. Ayun, sasakyan. Ayan. Ang sasakyan ay isang tipid tips din yan. Tipid. Bakit?
Kung ikaw ay may sasakyan, once na mag-grocery ka, kung meron kang tindahan, mag-grocery ka, may sasakyan ka, so may kakarga mo lahat ng isahang grocery lang, ay kakarga mo lahat sa sasakyan. Compare mo, imaginein mo kung ikaw ay mamamasahe lamang. Halimbawa, ang isang puno ng sasakyan, kung ikaw ay mamamasahe lang, aarkila ka ng sasakyan, magkano ang arkila papuntang bayan? So, 1,000 din. So, nasaan ngayon yung tubo mo? Kung mag-aarkila ka ng sasakyan pag nag-grocery ka. Kaya kami ay nagsumikap kami na makaipon ng pambili ng sasakyan na sikanhan. Sikanhan lang po yan, pero napakalaking bagay sa araw-araw na pamumuhay namin. Ayan. At kung sa mga madaliang lakad na gusto mo mas mabilis, ito, nagpundar din kami ng motor, single. Ayan po. Ayan po. Ayan. Ayan. At meron din kaming alagang pusa. Ayan. Kinulong ko po yan dahil pag tag-ulan kasi ang mga pusa ay ayaw lumabas para magdumi. Nagdudumi sila sa loob ng bahay. Ay mabaho po yung mga tae ng pusa. Kaya habang tag-ulan pa, nakakulong muna sila. Pag tag-init na, palalayain na naman kasi lalabas na yan sila para dun magdumi sa labas. As kulong-kulong. Yan. Pag kami po ay magsasakada ng soft drinks, ay meron po kaming kulong-kulong. Yan, pagkakargahan ng soft drinks. Ayan po ay isa na namang tipid tape. Yan. Kasi kung yun ang gamitin mo, kung kukunti lang naman yung isasakada mo, ay medyo malakas sa gasolina. Kaya kung kukunti lang yung isasakada mo na soft drinks, ay mas mainam ito gamitin. Dahil ang motor ay napakatipid sa gas. Yan. So sa pamamagitan ng mga ganyang paraan ay ikaw ay nakakatipid. Yan. Kung may imagine mo kung ikaw ay walang sariling service, ikaw ay namamasahe lang, ay napakagastos. Yan. Hindi naman pwede na nagbi-business ka na bawat galaw mo ay namamasahe ka, wala kang kikitain. Babagsak ang iyong negosyo kung wala kang service. Ayan po, hanggang dito na lang ang video namin. At yun lang po ang may share ko sa inyo kung paano makatipid. Yung mga tipid tips ko sa inyo, kung iisipin mo parang loko-loko lang, pero kung isipin mo mabuti, imaginein mo kung nakaka-relate ka, ay napakalaking tipid po yun, lalong-lalo na sa mga bago pa lang nag-aasawa. Ayan, una nyo pong gawin, mananim muna kayo sa paikot ng lupa nyo ng mga gulayin, upang sa ganon ay pwede na kayo makatipid sa pang-araw-araw na ulam. Yan. Depende na lang kung gusto nyo kumain ng mga karne, isda, so normal lang na bibili nyo. Pero pagdating sa mga gulay, mga panghalo sa mga karne o isda, kung meron ka naman mga tanim, ay libre na. So tipid po yun. Okay, hanggang dito na lang po ang video namin. At sana po i-subscribe nyo ang aking YouTube, Casinillo Vlog TV. At sa aking Reels ay Julio Casinillo. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-follow, mag-share, at mag-like sa aming video. Stop.